Welcome back mga kabakyard. Nandito na naman po tayo sa Daddy Beast Farm Life o dito sa ating backyard. Dito sa video na to ay gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mga kaganapan dito sa ating backyard. So maraming naging kaganapan dito. Meron tayong mga pinaggagawang kung ano-ano. So gusto ko lang i-share ang saya dito sa buhay namin dito sa probinsya. Unlike nung nasa syudad pa kami, is madalang talaga naming ma-experience yung ganitong banding. Di kagaya dito na nasa probinsya kami. At dito nga ay may nagbago dito sa ating bakuran at naglagay nga tayo ng fencing o yung temporary bakod natin para yung mga alaga natin is hindi na naaatake ng mga ligaw na aso. Kamakailan nga lamang no is nadali na naman yung ating inahin na pabo, kasalukuyang may dalawasan ng itlog. Gayon din yung isa nating manok na paborito ng ating dangdang, yung kanyang Brahman na rooster, ayun na dali din ng mga ligaw na aso, no? Kaya kailangan talaga nating bakuran kahit temporary lang. At ayun nga, nagpakain na tayo ng ating mga alaga at habang nagdadaldal tayo dito, may napansin ako, itong isa na to is talagang gusto yata niyang sumakay dito sa ating kartilya, no? Ayan, parang naku-curious siya, gusto niya sakyan. Maaga din natin pinawalan ating mga kambing dahil nga maagang sumikat yung araw at tuyo na yung mga damo dito sa bukid, kaya maaga na rin nating pinalabas at para mabusog sila ng maaga, no? Ayan yung kanyang nanay, laging nakabuntot sa kanya, kung saan magpunta yung anak niya is laging nandyan din, no? At yung mga iba is nandoon. So dito nakakatipid tayo sa mga pagkain natin sa mga alaga natin, no? Yan nga yung mga kambing, hinahayaan lang nating mga nakagala dyan. So madalang na madalang tayong magkumpay para sa kanila, gawa ng mabilis naman matuyo yung damo kahit na umulan. Kinabukasan is agad naman natutuyo yung damo. So marami ding damo dito at saka mga ayan, kagaya niyan yung mga dahon-dahon na tuyo, no? Yung mga galing din yung mga nalalaglag na mangga. At ayan nga, naglilinis yung ating si Mami B at saka yung ating kapatid, no? Shoutout nga pala sa ating napakabait at masipag na si Ate Sya. Ayan, so nagtulong-tulong nga dito sa paglilinis, gawa ng may pinaplano pala sila, no? Isang kaganapan na napakasaya din na experience namin dito sa probinsya. So ayan, malawak na rin yung kanilang na walisan. Laging nagpapasensyo tong ating Brahman, yung hen. At dyan na nga, nung natapos na tayo magwalis, nawalis na natin yung mga yung bakuran, ay ginutom na nga yung mga hapon. So ayan, kaya sa selfie tayo dyan. So ayan, nagluto nga si Mami B ng isang masarap na sinigang dyan, no? At dito kami manananghali, gawa nga ng napakarami nating ginawa. Yung pagwawalis lang, kakain ng mga ilang oras yun sa lawak nitong bakuran, no? Ganon din yung mga pag-aasikaso natin sa mga alaga, kaya talagang gutom na gutom dito ang mga hapon. Yan yung mga kabakyard. So dito na namin nakasanayan kumain, no? Lalo na pag talagang tirik ang araw, napakainit sa loob ng bahay, dito kami kumakain sa labas. O, at dito nga, no, pagtapos nating kumain, ayan, akala ko anong ginagawa nila, is naririnig ko silang nagkakasiyan dito sa likod, no? At pinuntahan nga natin at sinilip natin kung anong ginagawa ng ating mga anak at yung ating mga kasama dito sa bahay, no? Ayan yung mga alaga natin, no, nanginginain din dyan dito sa bandang silihan natin. Ayun, nagpi-picture taking pala sila. Talagang mabisyo pa talaga sila, no? So dahil nga naman talaga sobrang ganda ng view dito sa ating bakuran, dito sa ating manggahan, ayan, no, hindi nila maiwasan na magpicture picture dito sa ating location. At kasabay niyan is na-check na rin nila yung mga alaga nating kambing, kung kompleto ba sila o kung may mga gumagala na naman na aso. Yan nga pala yung atin natin, no? Ayan, talagang walang kaarte-arte. Ayan, kung anong ginagawa namin dito sa bukid, go lang siya ng go. Ayan, so maganda rin siyang kabanding, mahilig din sa mga bata. Ayan, talagang parang mama na rin nila kung ituring yung atin natin. So ganun din yung atin natin, parang mga anak na rin niya yung mga chikiting natin. Ayan, at talagang yung dangdang natin is talagang dun pa sa taas pumwesto. Ayan, no, na ganito lang ang buhay namin dito sa probinsya, mga kabakyard. Ayan, kung minsan kung ano-ano lang nang nakukuha naming makakain dyan, no, para rin tayong mga alagang hayop dito.
kung ano-ano din nakukuha natin sa bakuran. Andyan yung makakakumpay tayo ng maligoso o kaya yung mga ampalaya na ligaw, kung minsan yung mga alugbati, at pag panahon naman tag-ulan, nandiyan yung mga palaka, mga maliliit na isda na nakukuha natin sa sapa. So hindi na kailangan na palaging gumastos para sa pagkain, no. Ayan, lagi nga may tubig dito, yung nauhaw na yung kambing natin. Ayan, at itong ano na to, babakuran din natin to, no. Nagkulang lang yung ating ginagamit na fencing. So tinry ko muna kasi yung isang rolyo kung saan aabot, para yung bibilin ko is matatansya ko na kung hanggang saan pa yung babakuran natin o kung ilang rolyo pa yung kailangan natin. So dito, yan, medyo nakakamenos na tayo ng pagdidilig ngayon kasi medyo nag-uulan-ulan na nga. Ayan, medyo sisigla na ulit yung ating mga halaman, no. At parang ayaw pa nilang mahinto sa pagpipicture nila, no. Kaya ito, pakurin din natin yung ating mga alagang kambing. Ayan yung ating dangdang. So mahilig talaga sa hayop yung ating mga anak. Ayan, kaya talaga sinusuportahan natin sila sa kanilang mga hilig. So ayan nga, napakabait ng bagong paanak na kambing natin. Ayan, dalawa sila, no. So sa mga nakasubaybay dyan, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. At eto na nga, ayan na ang kaganapan dito. Tingnan nyo nga naman, no. Hindi kailangan nating iatras yung panahon para maramdaman nating muling maging bata tayo, no. Ayan, kailangan lang natin is matuto tayong makibanding sa ating mga anak. Bigyan sila ng enough time. Ayan, bigyan sila ng tamang panahon o oras na magpaglaro tayo mismo sa kanila, no? Dahil nga dito tayo sa loob ng manggahan, nandito tayo sa pinakagitna, ay wala tayong malapit na kapitbahay, no. Siguro lalakad ka pa dito mga 200 plus meter bago ka makarating sa kalsada, at doon pa lang yung mga kabahayan, no. So talagang dito tayo sa loob, no. Yung mga anak natin is dito lang sila naglalaro. Hindi naman sila naiinip, gawa nga ng napakalawak dito. Maganda yung view, presko, marami din silang alaga. Kung minsan nagpupunta dito yung kanilang mga pinsan para makipaglaro, at sila din naman pag nasa school yun, nakakapaglaro sila. So hindi talaga sila sanay gumala, no, kundi lang sila pupuntahan dito. Ganun din naman nung nasa syudad pa kami, is talagang taong bahay lang sila. Ayun, yung mga kaibigan nila ay nagpupunta sa bahay. So dahil sa mga pahulugan na subdivision kami dati, is lumabas man sila ng bahay, is nandun lang sila sa loob ng compound ng subdivision, no. Doon lang sila naglalaro sa playground. Yan, tuwang-tuwa nga pati yung tita nila, talagang parang nagpiling bata dyan, no. Talagang napakagaling pa rin makipaglaro hanggang ngayon. Ayan, so itong buong maghapon nga na to, no, talagang napakagarami naming nagawa. Talagang nag-enjoy yung mga bata, pinaramdam namin sa mga bata na kahit nandito kami sa gitna ng bukid ay hindi mawawala yung saya, no. Lagi pa rin namin silang kabanding. Ayan, kung minsan nga kami na lang nag-aasaran para may mapag-usapan lang. At ganun din sa tuwing sa mga gawain, talagang magkakasama kaming buong pamilya, no. So ang mabigat na trabaho dito sa amin ay napapagaan, gawa nga ng magtulong-tulong kami. Kahit na kung anong pinaggagawa na namin, kahit trabahong panlalaki pa yan, talagang tutulong at tutulong yung ating mga anak. Ganun din ang ating si Mami B, no. Kaya tuwing may mga extra time tayo, ayan, ni-spend natin sa ating mga anak ang makipaglaro tayo, para sa ganun ay maramdaman din nila yung mga na-experience natin nung ating kabataan, yung mga 1980s, 90s, yan. Shoutout sa mga kalaro ko noong bata pa tayo. Sana paranas nyo rin sa ating mga anak o sa inyong mga anak ang mga ganitong laro, no. Ganun din naman, kung ano din naman yung mga latest ngayon is nararanasan na experience din yung ating mga anak. Meron din silang mga gadget, pero kailangan pa rin natin silang i-monitor o kaya i-controlin, sa gayon hindi sila matutok masyado sa mga gadgets, no. So kailangan din nilang aral ng mabuti, at saka yung tumulong sa mga gawain, nang sa gayon ay lahat ay pantay-pantay at nagagawa pa rin nila yung kanilang mga hobby na hindi lang puro sa gadget.
At eto nga no, dahil ginutom na sa paglalaro, eto napilitan tayong umakyat ng manggagawa nga na ang daming nalalaglag no. Sayang kasi mga tira-tira to ng mga nag-harvest. So kaya pwede na tayong manungkit. Ayan, so nandun tayo sa tore. So ingat-ingat lang tayo. Baka tayo madulas. Ayan, nakaabang nga si Mami B, siya yung taga-salo. Ayan yung mga nakuha namin. May mga nakuha nga tayong mga hinog sa puno no. Ayan, at saka may dalang papaya pala yung ating ate galing doon kila Mama Del. Shout out kila Mama Del at saka sa mga titas dyan. So ito, banding na naman kami dito sa mesa. Sadyang napakasarap nga dito sa probinsya, gawa nga ng nakakalibre ka ng gulay, prutas, yan, nakakapagalaga ka ng mga manok, baboy, kambing at kung ano-ano pa na pagdating ng araw pwede tayong magluto. Ayan, nakakaluri tayo ng karne. Di katulad sa syudad na kailangan lahat kalamansi, sili, bibilhin mo pa, napakamahal. Ayan nga, at napakasarap nga ng mga prutas na ito no, gawa nga ng hinog sa puno. At tingnan nyo nga naman no, sarap na sarap yung ating anak na si Dangdang. At ngayon naman ay papakain ulit siya ng ating mga alaga, gawa ng pahapon na naman no, napakabilis ng oras. Kaya eto no, nakaisip na naman ng pwedeng gawing meriendahin ng ating Mami B at saka ating kapatid no. So magpe-prepare nga sila ng kanilang gagawing bilo-bilo. So makikita natin yung mga bata dito. Kumuha na rin tayo ng dahon ng saging para ipanlatag o gawing sapin, at enjoy na enjoy nga sila dito sa kanilang pagbibilog no. Ayan yung gagawin nating bilo-bilo no. So maya nga ilulutuin natin itong mga to no. Hindi pala tayo si Mami B, gawa ng magaling lang tayo sa pagkain, hindi tayo magaling sa pagluluto. At ayun nga no, tumulong na si ate para nga mapabilis yung paggagawa ng pagbibilog no. Siguro din na siya makatiis at nagugutom na rin siguro, gawa ng napagod kaming lahat sa paglalaro. Habang ang piniprepare natin itong mga to no, yung si Mami B ay hinihiwa-hiwa na niya sa loob yung mga kailangan. Maya pa ay ito na nga no, nilalagay na yung mga ibang sangkap dito sa ating ginataang bilo-bilo no. So si ate nga yung nagluluto dyan at si Mami B yung mga nagpiprepare sa mga iba pang kailangan at upang makumpleto na yung ating ginataang bilo-bilo. At dito nga ay binabalatan na yung mga kamote at pati na rin yung mga saging ay iniiwa na rin at ilalagay din dito sa ating ginataang bilo-bilo no. So simple lang naman yung ginataang bilo-bilo natin, kung ano lang naman yung meron tayo dito na pwedeng ilagay na mga prutas, mga kamote na lalagay dito, tsaka mga saging. Ay talaga naman nakakamenos na tayo no. O gagastos man tayo dyan, konti lang. Ayan, at talaga nga naman takam na ako dyan sa ating ginataang bilo-bilo. At gutom na rin si Daddy B, maging si Dangdang. Ayan, tinatakbo na niya yung buko no. So ilalagay din natin yan yung buko, kakayo rin landing niya maya maya. At talaga naman, ayan, nangungulit na. At makaraan ang ilang minuto, ayan, kakariyo rin na rin yung ating buko. So palagay ko ito na yung huling ilalagay dun sa ating bilo-bilo no. At maya maya lang at makakain na natin at matitikman yung ating hinihintay. Magmimerienda na tayo. At nilagay na rin dyan yung mga binilot ng mga bata. Ayan no, so napakarami no, mabubusog tayo nito ng gusto. So pinag-uusapan namin dito no, yan na ang pinaka magiging hapunan namin. So bahala na si Batman kung gutumin tayo ulit mamaya, is meron pa naman tayong makakain dyan, may kanin pa tayo at ulam. At ayan, patuloy pa rin sa paghalo yung ating ate nang sa gayon hindi dumikit yung pinaka niluluto sa ibaba ng kasirola natin no. At ayan na nga, at kumakain na tayo mga idol. Yun, sarap na sarap ang mga bata dito no. Tuwang-tuwa sila, yun na rin si ate. Yan, pasadong pasado yung luto. Napakasarap na bilo-bilo. At ayan na naman si Dangdang. Busog na naman ang kanyang pisngi. Ayun, ayaw pa niyang paistorbo. Kumakain daw siya. At ayan nga mga idol no, natikman na rin natin ating masarap na bilo-bilo. At ngayon mamaya-maya lang no, dahil gabi na, kala ko titigil na itong mga bata. Ayan, so patuloy pa rin sa kasiyahan no, naghaharutan pa rin yung mga magkakapatid. So talagang enjoy na enjoy, sulit na sulit ang maghapon natin dito. Kaya naman ayan, nakatutok pa rin tayo sa paggabay sa ating mga bata mula umaga hanggang gabi.
Dahil katulad natin, minsan lang tayong magiging mga bata, ganun din ang ating mga anak. So kailangan maiparamdam natin, maparanas natin sa kanila ang kasiyahan bawat sandaling magkakapiling tayong lahat dito sa ibabaw ng lupa. At dito hanggang gabi nga ay kinukulit pa rin ang ating mga anak. Ayan ang kanilang tita dahil nga sobrang miss na nila no, ngayon lang sila nagbakasyon ulit dito sa Pilipinas. So talagang sinusulit nila ang pagkakataon ng panahon bawat oras na magiging masaya ang bonding moments nila no. Ganun lang tayo. Patuloy pa rin sa pagsiselfie ang ating mga anak no. Ayan, nanonood din tayo dyan no. Nagmo-movie marathon tayo kahit wala naman tayong TV. Ayan, sa mga gadget lang tayo nanonood, sa laptop, sa mga cellphone. Ayan, gawa nga ng nasira ng bagyo yung ating TV. So ayan no, maraming salamat ulit mga idol, mga ka-backyard, mga ka-farmer. Yan, thank you sa pagsuporta, sa panonood. Hanggang dito na lang. Sana sa mga susunod ay mapanood nyo pa yung ating mga munting video. Bye-bye!